Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Okay. Gustong-gusto ko talaga yung energy ni Juris at saka yung kanyang spirit. Yun eh. That's the spirit, anak. Okay. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti, payos ng payos, paganda ng paganda, papogi ng papogi, pabanal ng panbanal, at tayo ay padami ng padami. Amen. Kumusta po ang inyong Hearts Day? Sabi nung isa, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. Okay. Hindi ba masyadong malakas? Nabulong pala ang ako din eh. Mamaya ko hihiyaw eh. Ayos lang. Okay. Okay. Sabi po sa John chapter 16, verse 33. Sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Diyan na muna tayo. Sabi ni Jesus, pinapaunahan na niya ang kanyang mga disciples na malapit na niyang iwan by that time. Sabi niya, in this world, you will have trouble. Yan itiningnan ko sa Tagalog, ang nakalagay ay, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Kapighatian eh, ano? Bakit nga ba may problema sa mundo? Bakit nga ba kailangan may problema pa? Kahit po kasimula-simulaan, may problema na. Ito yung naikwento ko sa outreach sa Dagatan, ay ikikwento ko doon sa mga wala doon. Noong ang alam naman natin na nangyari, kung bakit nagkasala ang tao. Kinain po ni Adan at ni Eva ang pinagbabawal na bunga. At nalinlang po ng ahas, syempre walang iba kundi ni Satanas, si Eva. At nung nalinlang na po ng ahas si Eva, kinain niya ang pinagbabawal na bunga. At sabi po ng Bible, iniabot niya ang ipinagbabawal na bungang iyon sa kanyang asawa at kinain din ito niya. So as we can see, si Eva ay na-deceive, pero si Adan ay hindi. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, si Eva ay deceive, si Adan ay hindi. At bago po ang pangyayaring iyon, yan inagawaan na ni Pastor ng version ng kwento. At yan ang aking kikwento ng mabilis sa inyo ngayon. Habang naglalakad po si Eva sa Garden of Eden, may narinig siyang sit-sit. At sino yung nasit-sit na yan? Ang ahas. Talagang noon pa pala, naninitsit na yung ahas. At ang sabi, Eva, sinabi ba talaga ng Diyos na pag kinain mo ang pinagbabawal na bungang ito'y mamamatay ka? At ang sabi ni Eva? Ang sabi ay pag kinain ko raw ay mamamatay daw ako. Sabi naman ng ahas, at umiiyak na po ang ahas. Ayan. Lalabas na muna. Yan po ay pamangkin ko. Ang pangalan po niya ay si Sian Turdy. Ayan. Talagang yan po ay pag ako ay magsisimula na, saka po siya umiiyak. Kasi siya po ay nalilibang sa praise and worship. Pag tumahimik na, di yun, medyo naiinip na. Alam niyo naman mga bata. But anyway, dito na. Nung kinakausap na ng ahas si Eva at natutokso na si Eva, nakita ho ng tuko. Kaya ano ang sabi ng tuko? Tuk!
Tukso, tukso. Tukso, tukso. Nakita rin ho ng kalabaw at nag-agree siya kay Tuko, kaya sabi ng kalabaw, oo nga. Oo nga. Ay, ito na. Nung kinagat na po ni Eva yung pinagbabawal na bunga, nakita ni Adan. Sabi ni Adan, siguro yun ang kauna-unahang nabanggit ang word na ito. Problema. Problema. Bakit problema? Alam ni Adan ang mangyayari kay Eva. Mawawala si Eva. At hindi na sanay si Adan na walang Eva. Dati sanay. Nung nagka-Eva, hindi na sanay. Nalulungkot na si Adan. Sabi ni Adan, problema. At narinig po ng pabo at nag-agree ang pabo. Sabi ng pabo, ang laki-laki-laki-laki. Ang laki-laki-laki-laki-laki ng problema. At that moment, namili na po si Adan. Si Lord o si Eva? Sabi ko sa inyo, si Eva lang ang deceive. Si Adan hindi. Si Adan, namili. At mas pinili ni Adan, unfortunately, nakakalungkot man, pero mas pinili ni Adan ang regalo kesa sa nagregalo. Tinanggap niya rin ang bunga at kinagat. At sabi, Lord, sorry, mas pinili ko ang regalo kaysa sa nagregalo. Closing prayer na tayo. Hindi pa. Yun po ang kauna-unahang problema na dire-diretso na naging kauna-unahang kasalanan. Kaya ano ang pauna o sinabi na agad disclaimer ni Jesus sa atin? In this world, you will have trouble. Talaga ngayon ay lahat yan mangyayari. Hindi mo maiiwasan ang problema. Hindi mo maiiwasan ang pagsubok. Sabi nga nung isang narinig ko, kung ayaw mo ng pangit na sitwasyon, tumira ka sa moon. Dahil dito sa earth, may problema. Wala kang magagawa eh. We're living in a cursed world. We're living na si Jesus mismo ang nagsabi na ang talagang nakikialam maigi rito is the prince of this world. Walang iba kundi ang kaaway. And the enemy is here na walang ibang nais at pakay but to kill, steal, and destroy. At wala siyang ibang ginagawa kundi to roam around looking for someone to devour. Yan naman ang sabi ng Bible eh. So what to expect? Kaya sabi ni Jesus, in this world, you will have trouble. Huwag ka nang magulat kung may nangyayaring hindi maganda. But the next sentence will give you peace. But the next sentence will give us hope. At ano yon? Tuloy po natin, John 16:33. But take heart. Everybody say, take heart. Take heart. Isa pa, take heart. Take heart. Bakit daw? Sabi ni Jesus, but take heart, I have overcome the world. Wow. Sabi ni Jesus, sige palakpakan mo muna si Jesus. Sabi ni Jesus, may mga kapighatian na problema sa mundong ito, pero take heart. Everybody say once again, take heart. Take heart. I have overcome the world. Yun ang sabi ni Jesus. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. So ngayon pong umaga sa biyaya ng Diyos, ay usapang puso pa rin tayo, but this time, ibang klaseng usapang puso. At ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay, Take Heart. Ano ba yung take heart? Paano ba gawin yan? Anong meron dyan? But ang sabi ni Jesus, take heart. Let's pray. Father, You are the way maker, the miracle worker, promise keeper. You are good and you love us. Thank you so much, Lord, for this wonderful day. Cleanse us sa anumang mga bahid ng kasalanan, karumihan na nakikita nyo pa sa amin. Forgive us, Lord, and thank you for the grace of forgiveness. Today, O dear Holy Spirit, we pray,
turuan niyo po kami. Maunawaan po namin ang aming mga mapapag-usapan today. Be with us, Lord. We dedicate to you this service. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, take heart. Yan. So, usapang puso pa rin po ito, pero medyo kaiba. Okay. Sabi ko nga po sa inyo kanina, sa mundong ito, iraranas daw tayo ng mga kapighatian, ng mga problema, ng mga heartaches. Pero ang sabi ni Jesus, tibayan ninyo ang inyong loob. Ito po ang Tagalog version ng John 16:33. Sabi po riyan, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Yun pala po ang Tagalog ng take heart. Tibayan ninyo ang inyong puso. Kung nakaraan, napag-usapan natin, guard your heart. This time, take heart. Tibayan mo. Tibayan mo ang iyong puso. At bakit? Dahil sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At para mas lalo pa nating maunawaan at mapalawig ito, tiningnan ko po sa Amplified Version. At ang sabi po doon, I have told you these things so that in me you may have peace. At nakita natin dyan, it's not just an ordinary peace, but it's a perfect peace. In the world, you have tribulation and distress and suffering. Yun pala yun. Hindi lang pala basta-basta. Tribulation, distress, suffering. Ano ba yung distress? Yan yung stress. Lahat ng may S. Ano? Oh, kaya kapag ng tao na may problema, ano napapansin nyo? Nagkaka-S. Kaya kapag may taong medyo iba ang datingan o medyo iba ang mood, wag nyo sabayan. Baka may S. Kasi baka nadidistress, baka may tribulation, baka may suffering, baka may pinagdadaanan. Huwag mo sabayan. Okay. In the world you have tribulation and distress and suffering, but be courageous. Ito pala ang ibig sabihin ng take heart, hinimay ng Amplified Version. Sabi niya, be courageous, be confident, be undaunted. Yan, sinearch ko pa sa Google how to pronounce that. Daunted. Be filled with joy. Yan pala yun. Pag sinabi palang take heart, ikaw raw ay laksan mo raw ang loob mo. Maging kumpiyansa ka. Ano pa? Kailangan pala hindi mawala ang iyong peace, hindi mawala ang iyong joy. Yun ang ibig sabihin ng take heart. At bakit daw? Bakit mo daw gagawin yun? Ba't daw magte-take heart tayo? Kasi sabi ni Jesus, I have overcome the world. At nung pinalawig pa ni Amplified Version, ang ibig sabihin pala nung sinabi ni Jesus na yun ay, my conquest is accomplished, my victory abiding. Wow. Sino rito ang natutuwa na ang Diyos niya ay Diyos naman na nagumpay? Thank you, Lord. Ngayon, pag-usapan natin, Pastor, good thing na yan po ay naiipaalala nyo sa amin na yes, may mga problema nga po talagang pinagdadaanan sa buhay na ito, pero napagtagumpayan na po ni Lord. At ako daw po ay mag-take heart. Ngayon, pag-usapan natin, dahil malamang ito rin ang tanong mo, paano nga ba mag-take heart? Paano nga ba sa kalagitnaan ng problema o sa kalagitnaan ng pagsubok sa buhay ay maging courageous, maging confident, undaunted, filled with joy? Paano ito? Paano mag-take heart? Number 1, know that God is with you. Kailangan pala, lagi nating maalaala, maunawaan natin ng lubos na kasama natin ng Diyos. Pag-usapang problema, usapang bagyo, hindi mo mawawala sa picture. Noong si Jesus po, kasama ang mga disciples, ay nakaranas ng bagyo sa gitna ng lawa. At ano po ang nangyari sa kanila while they are nakasakay sa bangka? Sabi po doon sa Bible, di ko na nilagay diyan, si Jesus daw po'y natutulog sa bangka habang binabagyo sila ng malakas. At ano nangyari sa mga disipulo? Ang mga disciples daw po'y mga natakot. Sila'y mga natakot.
Hindi sila nakapag-take heart. Aba, ikaw man din. Nasa gitna ng bagyuhan. Nasa gitna ng lawa. Yun ngang nasa patag na patag. Pag binabagyo, natatakot din minsan. How much more yung nasa gitna ng lawa? Ay talagang may kalunod may kalubaw. Ang lakas daw ng hangin, ang lalaki raw ng alon. Matatakot talaga. Pero, tanungin ko kayo, sa tingin ninyo, bakit lubos o lubhang natakot ang mga disciples that time? Bakit kaya? Sabi ng isa, gawa po ng malalaking alon. Pwede. Sabi naman ng isa, gawa po ng malalakas na hangin. Pwede. Pero ito ang talagang naging reason kung bakit sila natakot. They forgot that Jesus is with them. Nakalimutan nilang kasama nila si Jesus. Sino rito yung magkakasama kayo, tapos biglang umimik yung isa, nagulat ka, ariyan ka pala? Diba? Naranasan nyo yan? Naalala ko yung isang video clip na napanood ko, yung, sorry for the word pero utot na yung girl. Ay hindi makautot at jahe doon sa boyfriend. Ay sabi ng boyfriend, una ka na sa sasakyan. Di umuna naman sa sasakyan si girl, tas doon, talagang ipinagkadag-is-dag-is. At di, binuksan ng bintana ang bahagya, ginenggayaan, at para pagdating ng boyfriend ayan, nandyan ka na, tayo na. Sabi naman ng boyfriend, by the way, mahal, nandito nga pala si mommy sa likod. Andyan si tita. Sabi nung mommy doon sa girlfriend, hi iha, ang tindi nun. Okay. Anong lesson? Huwag kang utot ng utot kung saan. Hindi mo alam kung sino kasama mo. Anyway, church, ito nangyari sa mga disciples, kaya sila natakot. Ano po yun, napautot? Hindi. They forgot that Jesus is with them. Alam mo, mga tao, kaya sila hindi makapag-take heart, ay dahil they forgot who's with them. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kasama natin ang Diyos. Ito po ang sinabi ng Isaiah chapter 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you, says the Lord. And through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Yan po yung lumang kanta, malamang alam nung iba. Duman man ako sa ilog, di ako malulunod. Di ba? Ano sunod? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Yeah. Kasi ang ating worship team, lagi ang pinakakanta sa atin, mga mga bago na Saka yung mga foreign, pakanta nyo rin naman yung mga Tagalog. Nakakatuwa naman. Alam nyo, hindi na, pag naunawaan mo na kasama mo ang Diyos, church, hindi na issue kung malalim ang ilog na dadaanan. Pag malinaw sa iyo na kasama mo ang Diyos, hindi na issue kung gaano kainit ang apoy na dadaanan. Ang issue ay kung sino ang kasama mo habang dumadaan sa malalim na ilog. Ang issue, sino ang kasama mo habang dumadaan sa mainit na apoy. Madalas nagiging problema, nakapokus sa lalim ng ilog. Madalas ang nagiging problema ng taong may problema, nakapokus sa init ng apoy, sa init ng problema, sa lalim ng sitwasyon. Doon nakatingin. Ang tingnan natin, church, sino ang kasama mo? Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, sino ang kasama mo? Sino ang kasama mo? Diba? Sabi nung isa, noon ngang Feb 14, wala nang ang kasama. Tatanong mo pa kung sino kasama ngayon. Wala pa rin. God is with you. Sabi po sa Deuteronomy 31:8, 1, 2, 3, basa. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you.
Do not be afraid. Do not be discouraged. Alam niyo kung iso-shortcut niyo yung dulo? Take heart. Yan ang ibig sabihin. Do not be afraid, do not be discouraged. Kung iso-shortcut natin, take heart. Anong sabi ni Lord? I will never leave you nor forsake you. Take heart. Madalas, ang ating pinupukusan ay kung gaano kahirap ang sitwasyon. Madalas, ang ating naha-highlight ay kung gaano kalaki ang babayaran. Madalas, ang ating nakikita, gaano kalala ang sakit. Are you there? O kung ang issue mo na may naiinip ka na sa ipinagpe-pray mong matagal na, ang naha-highlight natin ay kung gaano nang katagal. Are you there? Bakit hindi ang ating tingnan at pukusan ay kung sino ang kasama mo habang pinagdadaanan yan? Alam niyo po ang nakakatuwa sa Diyos, nung nangako siya dyan na I will never leave you nor forsake you, wala siyang disclaimer na I will never leave you if maganda ang sitwasyon. Wala siyang sinabi, at kapag pangit na ang nangyayari, ay di, paano ba yan? Kanya-kanya na lang muna tayo. Walang ganun. Ang sinabi ni Lord diyan, anuman sitwasyon mo, hindi kita iiwan. Makinig ka. Ang sabi ng Diyos, anumang sitwasyon, hindi kita iiwan. Anumang sitwasyon, hindi kita pababayaan. Are you there? Kaya ang nakakatuwa dito hindi mo na kailangan pang tingnan ay kung ano ang iyong pinagdaraanan ang tingnan mo kung sino kasama mo habang dumadaan ka rito. Ano pa? Alam niyo may healing factor itong pag-focus on what is good. Sino po ang nakakaalala nung mga panahon na ako po medyo inuubo? Talagang kahit nagpipreach nasingit pa isa-isa pa dalawa-dalawa Meron pong isang Sunday service na ako po'y tuwang-tuwa dahil mahaba-haba na ho ang isineshare ko, hindi ako nauubo. Hindi nakati ang aking lalamunan. Ito napansin ko. Pag ako'y walang ginagawa, ako'y ubo ng ubo. Huwag kayo matakot magaling naman may iba ang tingin ninyo sa akin ngayon Ito napansin ko. Pero pag ako'y may ginagawa, lalo pag ako'y nagpipreach, hindi ako'y nauubo. Bihira akong ubuhin. You know why? Kasi nga, kapag inalis mo ang iyong focus doon sa kung anumang bagay na yon, somehow, nawawala yun, nalilimutan mo. Kaya nga lang, nung minsan, nagpipreach ako, yung may isang nakaupo rin sa una, umubo. Naalala ko tuloy. Iyan na, kumati na. Sabi ko, kainaman na. Talagang are na, psychological na are. Nagpa-x-ray ako nung nakaraan, kakaklear-clear naman Psychological na. May umubo lamang, isa. Huwag kayong uubuhan. Ayos naman na si Pastor. Nung naalaalay, napaubo na naman Alam niyo po, there's a healing factor when you focus on what is good. Imagine ninyo, how much more if you focus on God. How much more, yung kapag dumadaan ka sa sitwasyon mo, nag-focus ka kay Lord, ay hindi lamang basta nagda-divert ng atensyon yan. Talagang gumaganda ang sitwasyon mo, ang pakiramdam mo. Bakit? Kasi nakikita mo ang goodness ni Lord, hindi ang kapangitan ng sitwasyon mo. Naalala ko si Sis Malue nung gawain sa dagatan Masama daw ang pakiramdam. Nung preaching na ng word palakas tumawa Siya ang isa doon sa talagang active na active Masama raw pakiramdam na nung una, nalimutan na noong nag-i-enjoy na sa word, sa gawain ng Panginoon. So divert your attention on what is good. Focus on God. Pukusan mo kung sino ang kasama mo. Yung iba kasi, pagdating ng problema, hindi ang Diyos ang hinahanap. Hindi ang Espiritu ng Panginoon ang hinahanap. Ibang Espiritu ang hanap. Laging ang hahanapin pag nagkakaproblema ay kung anong maiinom.
Sabi ko tuloy nung isa, ang kanta, nag-aaliw daw sa usok at beer lang ang kasama. Baguhin natin, baguhin natin. Huwag mong tingnan ang problema at unawain mo, alalahanin mo, hindi beer ang kasama mo, si Lord ang kasama mo. Ay iba ang hinahanap na pandivert ng atensyon para hindi mapokus sa problema. Huwag gayon. Nakakwentuhan ko po si Brother Erwin sa Balagtasen nung gawain po doon. At naikwento niya sa akin na isa rin daw benepisyo sa kanya ng pag-attend sa mga outreaches ay siya'y nalilibang. Dahil dati nga, iba ang kinalilibangan. Ano? Hindi ko na babanggitin yung full version ng kwento dahil pagka isang araw yan ang pagkukwentuhin ko din Meron lang kaming nire-ready at manda kayo. Pag si Brother Erwin na ang tumindig din Soon. Only here at JA1 San Jose. Yeah. The life testimony of bossing. Malupit yan. Gagawin ni Lord. Matindi ang gagawin ni Lord dyan. Okay. Nakakatuwa dahil yun ang kanyang diversion. Sabi, Pastor, baka naman kaya nakakapunta lagi ng gawain, baka walang problema. Sino may sabi sa inyo? Magharap kayo sa akin ng taong walang problema at yan baka hindi tao. Diga? Meron daw hong isang misyonaryo na pumunta sa mental hospital. At ngayon, yung mga naroroon, meron namang mga cases kasi na pwedeng nakaupo doon sa mga lugar doon. Yung mga nananakal, syempre hindi nananakit, hindi pwedeng palabasin. Meron lang talagang mga pwede. Iba-ibang case. Tinanong ngayon ng misyonaryo yung mga naroon, sabi, Brother, ba't ka narito? Anong problema mo? Sabi nung isang pasyente, Wala. Yung isa tinanong din, ikaw, anong problema mo? Wala. Tapos yung isa rin tinanong, yung patatlo, ikaw, anong problema mo? Ba't ka narito sa mental hospital? Wala. Lahat walang problema. Ang nasa mental, walang problema. Tanungin mo nga yung katabi mo kung may problema yan. May problema daw yung katabi mo? Ha? Pag wala, alam mo na kung dapat nasaan yan. Bakit ko ito sinasabi? Ang normal, may problema yan. Ngayon, hindi pa tapos ang kwento. Yan ang problema sa inyo Tinanong ngayon ng tatlo yung misyonaryo. Yan ang problema sa inyo Tinanong ngayon ng tatlong misyonaryo nalito na. Tinanong ngayon ng tatlong pasyente yung misyonaryo, sabi ng tatlo, kayo ba po may problema? Sabi ng misyonaryo, oo. Sabi ng tatlo, dapat kayo nandito. Kidding aside, pero ang taong normal, hindi nawawalan niya ng problema. Laging may pinagdadaanan yan. Kagaya po halimbawa nung aking kilala, napaka-pogi. Ano ang problema niya? Sobra niyang pogi. Sino po nakakakilala kay Pastor BJ Bulaklak ng JA1 Rosario? Diba? Alam niyo kung anong isa sa problema niya? Yung kapugihan niya. Binubuli kasi namin. Madaling bulihin yun Yun pag nakikita namin, napakapugi talaga ako. Yun conscious na yun. Sarap bulihin. Alam niyo, akala niyo yung pagka-pogi na okay na, nabubuli pa rin depende talaga sa kasama yan. Okay. Kaya pag kami nagkikita-kita, nina Pastor Dexter, nina Pastor Don, at yan nga si Pastor BJ, naku, sasabihin na naman ni Pastor BJ, ito na naman ang mga kasama ko. Alam na. Anyway, na-miss ko lang yung mga tropa ngayon. Pero,
Ito ang gusto kong bigyan ng diin. Lahat may pinagdadaanan yan. Lahat meron yan. Hindi mawawalaan. Huwag niyong meminusin kahit yung mga bata. Meron na rin yan. Ito mapapansin nyo. Mas maaga. Sa panahon ngayon mas maagang mga bata ay parang akala mo walang problema pero meron na. Ewan ko ba bakit gayon? Maaga silang mag-mature. Samantalang kami noon, wala kaming kapaki-pakialam sa buhay. Kami naglalaro. Okay. So, since lahat may pinagdadaanan, hindi ko naman sinasabing i-normalize mo yung problem, pero ang i-normalize natin, remind yourself, who's with you? Sabihin mo nga, God is with me. God is with me. He is for me. He is for me. He is with me. Ganda-ganda kaya nung mga dineclare natin kanina sa kanta. He is for you. God is for you. Kahirap kapag kasama, hindi mo naman kakampi. Agree kayo? Kasama mo nga, pero yun naman pala'y kalaban din. Nakahirap ganun gayon. Ano? Nung ako po kasi nagbibilyar pa noon, kami po ay nakakapaglaro nung yung kutawagin ni poker, yung may baraha. Hindi ko sinasabing gawin ninyo naikwento ko lang. Ay sa hirap, yung halimbawa ay tatlo nagpo-poker, tatlong magkakalaban. Hindi alam nung isa ay magkakampi kaming dalawa, magkakampay. Hindi alam, sangga kami. Piplesingan ko ng piplisingin yung isa. Tapos yung isa na may tira-kitira, di siya ang nananalo ng nananalo ko. Talo na naman tayo Yung pala sadyang ako'y nagpapatalo. Para maya-maya, pagka-uwian hati kami. Ay talaga, kahirap pag wala pa sa Diyos. Gayaan ang trabaho Mapanlamang. Pinagsisihan mo na gayang pastor, matagal na. And this is my point. Ang hirap kapag ang kasama mo, kasama mo nga lamang, tas hindi mo naman kakampi, kalaban pa. But I want you to know na ang Diyos na kasama mo ay hindi lang basta kasama. Meron din naman kasing kasama mo nga, hindi mo nga kalaban. Hindi mo rin naman kakampi. Meron kang gayon? Alam mo gayon yung halimbawa ikaw ay nagdadrive, ang hanap buhay nyo halimbawa ay tracking, may pahinanti ka. Mas mukha ka pang pahinanti kaysa sa pahinanti mo. Yung, ano ka ga? Ano kang plano mo? Bakit ga? Abay, buhat na! Ano ka ga? Para ka ga talaga sa akin? Kasama ga talaga kita? Nariyan ka talaga o katawan lang yan. Kahirap din naman nung kasama lang basta. Are you there? Lalo pagkainan, pag sa hirap nung ang kasama mo'y kasama lang. Yung pagkakain ay kasama sa kain, pagbabayad na ay nagbabanyaw. But I have a good news for you, church. Ang Diyos na kasama mo, hindi mo lang kasama. He is for you. He is for you. Kakatuwa ito. Number 2. Paano magte-take heart? Know that God who is with you loves you. Kahirap nga naman nung kasama mo, tapos hindi ka naman mahal. Oo, iba yan. Kayo talaga, iba yan. Pero sige. Pag-usapan natin yan, hindi ako umiiwas sa mahihirap na topics Yung magka-date kayo maghapon, Feb 14, pero imik ka ng imik, meron siyang kachat. Sino gayan? Mamaya, sorry, si Bes nga may tinatanong. Tapos pagtingin mo may tattoo dito, 224. Iyan na, sinasabi. Ano nga uli ang 224? Tupad, porpis. Yan. Yan na ibig sabihin ng 224. Yung iba, wala sa outreach, may meeting. May meeting sa 224. Tupad, porpis. Sayang din daw naman. Okay. Ilistone. Sayang naman. Okay. Anin mo nga naman yung kasama mo kung hindi ka naman mahal.
Pero alam mo kung ano ang meron ka? Kahit sa pagsubok ay dumadaan ka, kasama mo ang Diyos na nagmamahal sa'yo. May pinagmasdan ako nung Feb 14, nagmamasid ako sa paligid. Daming tao. Tapos, meron akong mga nakita na girl, may dalang flowers, may chocolate, meron pang mga kung ano-ano pa, may suman, may balinghoy, may 1 kilong hawot na dala. Iba-iba. Hoy, wag niyong miminusin yung tuyo ha. May mga kilala ko, pag sa gagandang dalaga, ang paborito yung tuyo. Wag niyong miminusin yun ha. Ngayon ito, yun, si Pastora. Si Pastora mahilig sa tuyo. Kita niyo kung gaano kaganda. Wala kayong magagawa, ako ang may hawak na mic. Dito na. Akala ko nung una, kaya confident si girl, at talaga namang, huy, wag niyong apakan yung hair ko, di ba? Kasi nga naman may bouquet. Ako'y nagulat sa mahal ng bulaklak. Sinong nagulat din sa mahal ng bulaklak? Hindi naman yata kayo nag-attempt magbigay, kaya hindi nyo na rin naintindihan. Nagulat ako. Sa malayo ang tingin ko'y bulaklak ng kalabasa. Ay, 1.5 daw 3. Sunflower naman pala. 1.5! Sabi ko gabi na. Bawas Gawa ako nang galing pa ng outreach Gabi na ho akong nakauwi. Gabi na ako nakapagtingin ng bulaklak. Gabi na 1.5 pa rin. Sige, bawas Hindi ho. Yan ho 2,000 kanina. Ha? Bawas Hanggang 1 to po. Hindi ka kaya sa 500 yan? Hi! Reasonable yun. No? So, baka sabihin nyo, napakabarat naman ito si Pastor. Reasonable yun. Pagpalagay mo na, sa kamahalan ngayon, 100 per sunflower. 300. Yung gayak pang kaunti. Sabihin mo na, 100. May 100 na siya sa akin. Saka makakapulot, no? Di sabi ko di ka sa 500. Nako, hanggang 1 to lang po, sagad na. Sabi ko siya, sige. Sa isip-isip ko, bulang-langin mo na bukas yan. Sino kang bibili niya? Ikot ako, hanggang nakakita naman ako ng mababarat. Ng mas mura. At maganda naman din. Nakuha ko ng 500. Imagine niyo ko ako'y napuwersa ng mga iyon. Hindi ako mapupuwersa ng mga iyon. Ako mamumuwersa. Nagulat ho ako sa mahal ng bulaklak. Grabe. But anyway, di yan, sabi ko nga, siguro itong si girl, kaya confident, dahil, meron ako. Tapos yung mga kakasalubong naman, wala. Meron ako. Di ba? Siguro, kaya confident sila. Yun ang akala ko. Kasi meron din akong nakita, wala namang dalang bouquet. Pero may ka-holding hands. At talaga namang minsan naman sa mga sidewalk, may mga harang, kaya kailangan lalabas ka talaga ng kalsada. Talaga namang pag lalabas ng kalsada talaga namang, kala mo hindi nag-aaway Kala mo hindi pambabagpag ka. Talagang alalay na alalay. And alam niyo, napansin ko kay girl, confident siya kahit wala siyang mga pakumbu at saka sumang. Talagang confident siya. Bakit? Kasi may kasama ako at ang kasama ko, mahal ako. Alam mo, ulitin ko yung sinabi ko kanina ha. Ano naman kung may kasama ka, kung di ka naman mahal? Kaya, isa pang side lesson nakita ko riyan, doon ka sumama sa mga taong mahal ka. Andito ba si MJ? MJ, kindly, tayo ka nga anak para makita ka nila. Iyan! Upo na.
Masunurin yan. Ako'y tuwan-tuwa dyan. Siya po ay isa sa ating mga friends from Banay-Banay. By the way, lahat po ng taga-Banay-Banay, tayo na kayo. Lahat ng taga-Banay-Banay, tayo. Tayo, tayo, tayo. Iyan! Wow! Sige po, upo na uli. Alam niyo po, isa sa hindi ko makalimutan na sinabi ni MJ, naramdaman daw niya ang love. Naramdaman daw niya ang love, una sa outreach, tapos lalo nung naka-attend siya ng church, naramdaman daw niya ang love. Sabi niya, lagi na po akong a-attend pag Sunday. At alam niyo kung bakit siya nagkaroon ng desire to stay? Kasi hindi lang daw basta kasama ang narito. Mahal siya ng mga kasama rito. Alam po ninyo, si Lord na sumasama sa iyo, anuman ang sitwasyon mo, hindi lang basta kasama, mahal ka niya. Basahin natin yung verse. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 35, can anything ever separate us from Christ's love? Meron bang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tapos ang ganda nitong susunod. Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? Ibig ba sabihin, pag may mga pinagdadaanan ka na, hindi ka na mahal ni Lord? Ganun ba yon? Yun ang sinasabi ni Paul dito eh. Or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? Pag ba may pinagdadaanan tayong problema, pag may pinagdadaanan ba tayong hindi maganda sitwasyon, ibig sabihin ba nun, hindi ka na mahal ni Lord? Yun ang sasabi rito ni Paul eh. At sa verse 37, sabi niya doon, sinagot niya rin yung tanong niya. Sabi niya, no! Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Sabi ni Paul, pag may pinagdadaanan ba tayo, hindi na tayo mahal ni Lord? Bakit ganon? Bakit ganon? Kasi ito po ang isang kasinungalingang ini-inject ng kaaway sa mga tao. Na kapag may pinagdadaanan kang problema, para bang sinasabi ng demonyo sa iyo, hindi ka mahal ng Diyos. Para bang pag nahihirapan ka sa pinagdadaanan mong sitwasyon, para bang sinasabi ng kaaway sa iyo, hindi ka mahal ng Diyos. Kaya ka nagkakaganyan. Kaya ano nangyayari? Ang tendency ng taong na-deceive ng kaaway, nagagalit kay Lord. Kaya ang mga tanong kay Lord, Lord, totoo ka ba? Eh kasi kung totoo ka, ba't nangyayari sa akin ito? Eh, hindi nauunawaan eh. Kaya ano ang sabi ni Paul? Hindi! Ano man ang sitwasyon, tayo ay makakaranas ng katagumpayan sa pamamagitan ni Kristong hindi mo lang basta kasama, kundi nagmamahal sa'yo. Sabi nung iba, eh kasi yung sitwasyon ko, overwhelming. Tiningnan ko ho yung overwhelming sa dictionary, kung anong Tagalog niyan eh. Yan palang overwhelming ay nakakalula, sobra-sobra. Di mo makontain, yun ang ibig sabihin. Di mo maarok. Kalalim na ng Tagalog eh. Di mo na maarok. Overwhelming. Church, I want you to know, sa lahat ng nagmamahal kay Kristo, na minamahal ni Kristo, it's not the problem that will overwhelm you. It's the victory that will overwhelm you through Christ who loves you. Hindi problema ang o-overwhelm sa iyo, church. Ang o-overwhelm sa iyo ay yung love ni Jesus. Na kahit sa gitna na ng kasagsagan na ng problema, ang sasabihin mo, hindi ako papaapekto rito dahil sa love pa lang ni Jesus, hindi na ako maka-get over. It's not the problem that will overwhelm us. Balikan natin yung mga disipulong takaw. Binabagyo. Ngayon, ginising nila si Jesus dahil natatakot nga sila. Si Jesus patulog-tulog lang eh. Ginising nila si Jesus at sinabi, Guro,
Wala ka bang pakialam sa amin? Malulunod na kami. Sa English, teacher, do you care? Do you care? Alam mo, kung meron kang itatanong sa Diyos, parang itanong mo na lahat eh. Huwag mo lang itatanong sa Diyos, do you care? May pakialam ka ba sa akin? Dahil napakasakit para sa isang nagmamahal, ang matanong ka kung may pakialam ka sa Kanya. Di ba? Halimbawa, may nagmamahal sa iyo, tapos tinanong ka, may pakialam ka ba sa akin? Do you care? Ano sasabihin nung nagmamahal sa iyo? Ha? Grabe ka naman. Siyempre, I care. Ngayon, nagising si Jesus. Saan po nagising, Pastor, si Jesus? Sa paggising? Hindi. Nung nasabihang, do you care? Ikaw man din. Di ba? Ikaw kaya masabihan, may pakialam ka ga? Yung halimbawa ay karibok na sa bahay at bibisita, gaya, may dumating na 7-footer. Ano ibig sabihin 7-footer? Mataas na tao. At hindi magkaintindihan. At yung iyong isang anak ay pahiga-higang gayon, patulog-tulog na gayon. Puyat eh. Nagmaraton ng kung ano man pinanood. Anong ginising mo? Uy! Ikaw kayo walang kapakipakialam. Gumising naman eh. Gumawa naman eh. Dagasaan la. Kaya alam ninyo, paggising ni Jesus, ang napag-initan ay bagyo, ang napag-init ay hangin. Sabi ni Jesus, bagyo! Tigil! Mainit ang ulaw. Ano pa side lesson doon? Yung gigisingin mo ng alangan, humanda ka. Hangin! Tahimik! Ang disipulo ang tahimik eh. Nagbulong-bulungan, sabi sa Bible, nagbulong-bulungan at sinabi sa isa't isa, sino nga ba talaga ito? Na kahit ang hangin at ang mga alon ay nakikinig sa kanya. Ano sabi ni Jesus? Kayong mga walang pananampalataya! Kagalay. Kainit ng ulaw. Ito'y matagal ko nang nababasa, kayong mga walang pananampalataya. Wala ka talagang pananampalataya ang mga yon. Disciples nga eh. Kaya lang, sabi nung iba, ay talaga naman, pag kayo ho ang nasa gitna ng lawa at nasa bangka, tas di pa kayo marunong lumangaw eh. Ay talagang baka mawala ang pananampalataya ninyo pag kayo'y binabagyo na eh. Pwede. Pero ako'y naniniwala na ang dinidil ni Jesus dito is not just the faith eh. Not the faith or to believe that God is able to protect them or what. Ito, hindi nila mapanampalatayaan na ang Diyos na kasama nila, na si Jesus na kasama nila, hindi lang basta kasama, kundi kasamang may pakialam. Church, kailangan biyaya ni Lord, dumating po tayo sa pagkakataon, sa punto ng buhay natin, na hindi mo lamang alam, hindi ka lang aware that God is with us. Kailangan dumating tayo doon sa point of realization that God is with us and the Lord who is with us loves us. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. At mahal kanyang kasama mo. Sabihin nga nating lahat, mahal ako ni Lord. Ano man ang aking sitwasyon, ano man ang aking pinagdaraanan ngayon, kasama ko ang Diyos at mahal ako ng Diyos. Lahat na naniniwala doon, palakpakan mo ng the best si Jesus. Number 3, paano magte-take heart? Hold your peace. Yung isang version po ng bagyo, dalawa kasing version yun eh. Yung isa kasama si Jesus. Yung isa, wala si Jesus, sumunod lang. If you're familiar with the stories. Tingnan natin naman ngayon yung isang version, yung sumunod lang si Jesus. Habang natatakot na po ang mga disipulo sa gitna ng bagyo, sila'y takot na. Lulubog na tayo. Tapos natatakot na nga sila sa bagyo, tapos maya-maya pa may natanaw sila sa di kalayo ang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalong natakot. Anong sabi? Multaw!
Alam niyo po, hindi ko makakalimutan dyan sa story yan, ay nung sinabi ng mga disipulong multo, ang ine-expect ko, dahil nung una hindi ako naniniwala sa multo, tinan mo yung katabi mo, di ba? Hindi ako naniniwala sa multo nung una. Kaya ang ine-expect ko, ang sasabihin ni Jesus sa mga disciple, "Hoy, anong multo-multo? Hindi yan totoo. Walang multo." Yun ang ine-expect ko sasabihin ni Jesus. Pero alam niyo kung ano sinabi ni Jesus? Hindi ako multo. Dahil ang multo ay walang laman, walang buto. Ako'y may katawan, kaya ako hindi multo. So, hindi ni-rebuke ni Jesus sa mga disciples saying multo. In-educate pa niya. Dinefine niya what is multo. Sabi niya, ang multo, walang katawan, walang laman, walang buto. Diba? Oh, so may multo. Si Jesus mismo ang nagsabi, dinefine pa niya. Oh, tanungin mo, sabi mo nga dyan sa katabi mo, may multo. At sumagot yung katabi, oo, kita ko. Ay, ipag-pray na yan. Ha? Pag-pray na ha. Madami na tayong naipag-pray, biyaya ni Lord, nakakakita ng multo. Ngayon naman daw hindi na. Minsan ang kwento nung isa, magkasama pa raw silang mag-ama, parehong nakakakita. Sabi daw nung anak na nakaangkas sa motor, "Tatay, kita nyo gayon?" Nagbabasa eh. Sabi daw nung tatay, "Oo nga eh, kita ko eh." Sabi nagbabasa eh, "Walang ulo." "Oo nga." Kay naman ang mag-ama. Nung naipag-pray, biyaya ni Lord, wala nang gayon. Praise God, praise God. Kung meron pa po riyang nakakakita ng multo ha, ipagbigay alam niyo po sa akin at nang ipagpe-pray po kayo ni Sis Agnes. Talagang yan si Sis Agnes naghahunting na yan. Gustong-gusto niyan ay talagang yan ang apoy niya hindi na ma-contain. Naghahanap yan. Yan ay OJT po siya ngayon. At yan humanda kayo, Ma'am Shiz. Pag na-master niya ng deliverance, alam niyo na kung anong gagawin niyo sa life group niyo. Hunting. No? Okay. Thank you, Lord. O, di ito na. Nung nakita nila si Jesus, sila'y lalong natakot. At ito ang sumunod na pangyayari. Matthew 14:27. But Jesus immediately said to them, "Take courage." Ano nga uli yan? Take heart. It is I. Don't be afraid. So kung i-relate natin sa topic natin, sabi ni Jesus, take heart. It is I. Take heart. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, take heart. Take heart. Ayaw ni Jesus nang mawawala ang peace mo. Bakit? Ang peace ay kailangang bantayan pag nasa pagsubok o problemang pinagdadaanan. You know why? Kasi yung peace mo, yung joy mo, ang target talaga ng kaaway sa'yo. Tandaan mo yan, church. Ang target talaga ng kaaway sa atin, na walang ibang gawin kundi to kill, steal, and destroy. Ang target talaga niya sa atin is our peace. It's our joy. Kasi, tanungin ko kayo, pag nasira ng demonyo ang cellphone mo, anong mapapala niya? Wala. Kung manakaw ng kaaway ang iyong pira, aanhin niya yan. Di man niya naiibili yan. Wala. Kung tuksuhin ng demonyo yung iyong boyfriend o yung iyong girlfriend na magjowa ng iba, anong mapapala ng demonyo sa iyo? Kaya ang target niya ay kung ano yung nagiging resulta ng mga ginagawa niya. Now, tell me, kapag nagawa na lahat ng inalaw ni Lord na pagsubok sa iyo ng kaaway, at andun pa rin ang peace mo, andun pa rin ang joy mo, kapatid, you're doing the right thing. Kaya, ang totoo, ang dapat nating i-hold is our peace, our joy. Hold it. Kaya pala, ang sabi po sa Romans 15:13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him,
so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ang sabi, nawaraw ay biyayaan tayo ng Diyos na punuin tayo ng kagalakan at kapayapaan habang tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Ano bang ginagawa mo, Kristiyano, kapag dumadaan ka sa pagsubok? Di ba ikaw ay nagtitiwala kay Lord? Yun naman ang isang purpose ng testing eh. Para masubukan ng iyong tiwala. Kung ikaw ay patuloy na maniniwala, patuloy na magtitiwala kahit ano man ang iyong pinagdaraanan sa buhay. At ano ang prayer ni Paul? Naway habang nagtitiwala ro tayo'y manatili sa atin ang kagalakan, ang kapayapaan. Bakit? Kasi mahalaga yon. Kailangan yun ang manatili. Yun ang manatili. It's not your blessings na target ng kaaway. It's the joy na connected sa iyong blessings. It's not your relationships na target ng kaaway. It's the peace and joy na connected sa kung anumang merong ka. Dapat yang iniingatan. Ano pa? Merong isang maganda pang promise ang Diyos. Sa lahat ng may pinagdadaan ng problema, sa lahat ng merong pinaglalaban ng hindi magandang sitwasyon, ito pa ang isang pangako ni Lord sa atin. In 2 Chronicles chapter 20 verse 15, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged. Ano nga yan? Take heart. Di ba? Do not be afraid or discouraged because of this vast army. Kasi may labanan pong mangyayari, may gera. For the battle is not yours, but God's. Sino nga uli ang kasama mo? Sa pagdaan mo sa pagsubok, sa problema? Si Lord. At ang kasama mo ay hindi lang basta kasama, siya ay kasama mong nagmamahal sa iyo. At ito pa ang gusto ko makita mo, church. Sa sitwasyon mo, sa pinagdaraanan mo, always remember that the battle is not yours. Ang labanan ay hindi sa iyo. Ang laban na yan ay sa Diyos. Kaya mahalaga na kapag may pinagdaraanan tayong laban ng buhay, harapin natin. Huwag mong iwasan. Harapin mo. Pastor, sabi niyo po, hindi ko laban ito, laban ni Lord. Ba't haharap pa ako? Kasi nga, ang lalaban ay kasama mo. Kung wala ka doon, kasama mo ang lalaban. Kaya kailangan harapin mo. Bakit pa kailangan harapin, Pastor? Kung hindi naman nga ako ang lalaban. Kasi mayroon ka rin gagawin. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, si Lord ang lalaban. Pero pinahaharap ka ni Lord sa laban. Kasi may gagawin ka. Sa tingin nyo, anong gagawin mo? I-cheer mo si Lord. Go Lord, go Lord. L-O-B-E, go Lord. Ganon, i-cheer mo si Lord. Naisip ko tuloy, kung ako hindi naging pastor, siguro ako'y gagawin ni Lord dancer. Siguro naman sabi ni Lord, sino may sabi sa iyo? Okay. Yun bang gagawin ko, Pastor? Yun bang gagawin natin? Bakit kailangan humarap pa ako sa laban kung si Lord naman ang lalaban? Bakit? Anong gagawin ko? Ito ang gagawin mo. Nasaan na? Iyon. Exodus 14:14. The Lord will fight for you. At ito ang gagawin mo. And you shall hold your peace. Si Lord ang lalaban. Ano ang gagawin mo? You shall hold your peace. Kadali naman pala, Pastor. Hahawakan lang naman, pananatilihin lang naman pala ang kapayapaan. Hindi iyon Kaya nga pahaharapin ka ni Lord Tingnan natin kung mahahawakan mo ang peace mo pagkita mo. Kung wala ka doon sa labanan, Lord, kaya mo yan, bahala ka na, ha? Pagkita mo, di ikaw ay nakiki-nervyos. Sabi ni Lord, ako lalaban, hold your peace. Kita mo sasabihin mo naman kay Lord, Lord, sabi mo hold your peace. Tapos ipakikita mo sa akin na mangyayari.
ipaharap mo sa akin na sitwasyon, paano ko mahuhold ang peace ko, Lord? Sasabihin ni Lord, trust me. Pagtiwalaan mo ako. Naniniwala, hanggang ako'y matatalo na rin. Ay ano nga sabi ni Lord sa John 16:33? Tama ga yung verse ko? 16:33 nga, mamaya nakalag tayo, mamay mali. I have overcome the world. Masdan mo ang katagumpayan ko at doon ka kumuha ng kapayapaan. Ang problema kasi ng iba, siyang nalaban. Hanap buhay, hanap buhay. Ako makikipaglaban sa iyo, ako ang provider ng pamilya ko. Talagang kaya pag umuuwi, tatay kumusta? Digmaan. Diba? Ikaw ang lumalaban eh. Kailan ka magbabagaw? Kailan ka magbabagaw? Nalabanan ka nga. Tigilan mo ka! At iiyak-iyak ka, Lord. Talo na naman ako ng asawa ko. Sabi naman ni Lord, ba't ga ikaw ang nalaban? Eh, sino, Lord, ang anak ko? Ako. Kaya mo ga, Lord? Ha? Hindi, ibig ko po sabihin eh, kasama ka talaga kita, Lord. Oo. Mahal mo ga ako, Lord? Oo. You will fight for me, Lord? Oo. Eh siya, kayo na po ang bahala, hindi harapin mo ang asawa mo. Masusuntok na naman ako. Hindi ka lalaban. Pasasana. Hindi ka lalaban. Hold your peace. Nakakatawa pero may pinaparealize ako sa inyo dito. Oo, naririnig mo na to many times. The battle is not yours, it's God's. Pero may sinasabi si Lord, while there is a battle, while God is fighting the battle, may part ka, may portion ka. Hold your peace. At ito ang laban mo. Ito ang laban na ikaw ang haharap. Mapapanatili mo ba ang iyong kapayapaan? Ngayon, pag-usapan natin mabilis lang. Paano mapapanatili o paano ma-hold ang peace? Una, naturo ko nung midweek, count your blessings. Nakakawala ng peace kapag ang lagi mong binibilang ay problema. Ay, ang problema ko'y are, tas ay are pa, at saka are. Mame, isama mo na rin yung akin. Yan, iyo din. Meron ka din problemang gayaan. Naku, mawawalan ka talaga ng peace. So, instead of counting your problems, count your blessings. Diga? Yung halimbawa gaya nang nangyari pala. Hindi, ibahin mo. Buti na lang, yan lang ang nangyari. Gayon, hindi yung, ang laki ng nagastos. Hindi. Buti na lang may nagastos. Sabi naman ng isa, kakaliit naman ang kita pala riyan. Ano sasabihin mo? Buti may kinikita. Hello? Sabi nga ng incheck, ako liit kita pero kita ko laki. Yung iba loading pa, hindi alam. Ako liit kita pero ako kita laki. Diba? Bahala na kayo. Count your blessings. Ang dami-raming pwedeng ipagpasalamat kay Lord. Yun ang tingnan mo. Yun ang pagmasdan mo. Nakakapagbigay ng kapayapaan sa puso yan. Pero kapag talaga namang ang tinignan mo ay problema, ang tinignan at binilang mo yung mga pagsubok, ako, mababagabag ka. Diba? Kaya if you face the problem, and you will see that the problem is your face. Hindi. If you face the problem, malulumo ka. Pag ang hinaharap mo lamang ay problema, lagi ang tinitingnan mo yung problema, malulumo ka. Pag tiningnan mo yung mundo, malulungkot ka. Pag tiningnan mo yung mukha mo, magugulat ka. Ang tingnan mo ay ang Diyos at ang kabutihan ginagawa niya. Ano magiging resulta?
mapapayapa ka. Ano pa? How to hold your peace. Huwag maiinggit. Baka kasi answered prayer na yung kapitbahay mo, ikaw hindi pa. Nako. Nakapagpagawa ng bahay, malamang may illegal yan. No? Ay, nagbebenta ng droga yan. Alako, no? May mga pailalim yan. Pailalim? Ano ka? Huwag maiinggit. Nakakawala rin ng pisyaan, yung inggit. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag maiinggit. At ikaw namang bless, huwag kang mang-iinggit. Po-post pa sa Facebook kasi. Kaya si pastora, in-story na lang. Maiinggit yung walang flowers eh. Sa story na lang daw. Ayaw na nga pati sa story, sabi ko lang, ilagay mo. Kaya na napansin nyo, yung story niya, in-story ko. Istorya. Okay. Paano po, pastor, hindi mainggit? Keep your joy by sharing their joy. Maging masaya ka sa kagalakan nila. Makibahagi ka sa kanilang joy, hindi yung ikaw ay panira ng joy. Yeah, may nagpabigay kay pastora ng flowers. Wag kang mainggit kay pastora. Makigalak ka. At anong sasabihin mo? Wow, bless siya. Sunod na ako. Ganon. Pag may nakikita kang napapagpala, sunod na ako. Hindi yung, buti pa siya. Buti pa siya. O, di mukha kang luoy. Pangatlo, how to hold your peace. Do not lose sight on the purpose of God sa trials. Huwag mawawala ang pagkaintindi mo sa purpose ni Lord sa trials. Ano ang purpose ni Lord sa trials? Pahirapan ka? Hindi Ang purpose ni Lord sa lahat, including trials, is to give glory to Himself. Ang purpose ni Lord sa lahat ay luwalhatiin ang kanyang sarili. Kaya kung minsan, ang tingin mo, yung sitwasyon mo, pagkakahirap, imposible sa ganang iyo, humanda ka. Pinagaganda lang ng Diyos ang testimony mo. At pag gumanda ang testimony mo, si Lord pa rin ang maluluwalhati dito. Never ever think that things are happening for you and because of you. No. Everything is happening for God's glory. Kaya sa pagtindi ng sitwasyon, sa pagtindi ng gloryng ibibigay nito kay Lord. Kaya kapatid, kung meron ka mang pinagdaraanan ngayon, I don't know kung ano man pinagdadaanan mo, pero ito ang masasabi ko sa iyo. You can pray this prayer. You say to God, Lord, ano man po ang purpose nyo sa aking sitwasyong ito, iserve mo ang purpose mo at mag-glorify ka sa sitwasyon ko. God will glorify Himself in every situation. Kaya ano man ang pinagdaraanan mo, mapapanatili mo ang kapayapaan mo by reminding yourself, this is for God's glory. This is for God's glory. Nakakatukso nang mawala ang joy. Nakakatukso nang mawala ang peace dahil sa sitwasyon. But remind yourself, grabe ang gagawin ni Lord. Grabe ang sitwasyon ko. Grabe ang gagawin ni Lord. At siya ang mag-glorify dito. Lastly, number 4, how to take heart. Level up your faith. Everybody say, level up. Ito kasi ang tendency ng iba, kapag lumalala ang sitwasyon, nasuko na. Nananampalataya naman nung una ay, sabi ng sitwasyon, shh! Sabi ng sitwasyon, shh! Sabi ng sitwasyon, shh!
sumuko na. Hindi na nakaka-faith. 'Di ba? Pagka lumalala ang sitwasyon, anong sabi sa atin? Ka-faith! Hindi basta kapita, ka-faith. Ay wala na. Hindi na makaka-faith. So anong kailangan mong gawin para maabot mo? Tumataas ang level na sitwasyon. Tumataas ang level na problema. Anong gagawin mo? Itaas mo rin ang pananampalataya mo para umabot ka. Are you there? Yung iba kasi, hindi na hanggang doon lang din ang faith Hindi abot. Aglala ng sitwasyon, palalain mo rin ang pananampalataya mo at yung mga acts of faith mo. Are you there? Sino nananampalataya rito magkakaroon ka ng bagong sasakyan? At ngayon, ang sabi ko naman lagi sa inyo, mag-aral ka mag-drive. Kahirap nung may sasakyan ka, kukuha ka pang driver. Hirap yan. Di balik kung makuha mong driver laging ayos, pagka mainit ng ulo sa iyo, lagi kang inusap. Mag-aral ka mag-drive. Pastor, kapag-aral na po ako mag-drive, that's good. Kumuha ka naman ng lisensya. Mahirap din naman yung nagdadrive na laging dahon lang ng kape ang dala. May lisensya na po ako. Kaya lang po, Pastor, wala pa rin. Wala pa rin po yung sasakyan. Katagal ko na po yung pinagpe-pray. Level up your faith. Pastor, nakita ko po yung aking pinagpe-pray na sasakyan, lalo pong nagmahal. Kasi nga nananampalataya ka. Tumataas din ang level ng sitwasyon. Pinagaganda kasi ni Lord ng testimony mo Kaya pagtaas ng level ng sitwasyon, pagtaas din dapat ng level of faith mo at ng acts of faith mo. Anong gagawin mo ngayon? Marunong ka na mag-drive, may lisensya ka na. Naku, nalulungkot na po ako. Wag! Hold your joy! Naku, hindi na po ako mapayapa. Kamahal na lalo na sasakyan. Hold your peace! Ano pong gagawin ko? Level up your faith. Ano pong gagawin ko nga? Marunong na rin po ako mag-drive. Ganito ang gawin mo. Bumili ka ng keychain. Para lagayan ng susi, keychain. Tapos kung anong brand yung pinananampalatayaan mo, yun ang nakalagay doon sa keychain. Toyota, Mitsubishi, Hyundai, bahala ka. Bumili kang keychain. Pag may nagtanong-aanhin mo yan, malapit na sa sasakyan ko. Sabi ng iba, hindi kita masakyan. Ibang level na to. Hindi mo ko maabot kasi mababa pang level mo. Bakit tumataas ang level of faith mo? Tumataas din ang level ng pagsubok. Di yan na, may keychain ka na. Nakita mo, ang mahal na rin pala ng insurances ngayon. Nalulungkot na naman po ako, Pastor. Nawawala na naman ang joy ko. Itaas mo uli ang iyong pananampalataya. Pastor, marunong na ako mag-drive, lisensya na ako, may keychain na ako. Paano? Itaas mo pananampalataya mo. Paano? Bumili ka ng carpet. Carpet na sasakyan. Anin ko yun? Nananampalataya ka. May carpet ka na, ibig sabihin, yung sasakyan ng paglalagyan na susunod. Di ninyo masakyan kasi nga, na-overwhelm ka ng problema, ma-overwhelm ang problema sa pananampalataya mo. Kung binubuli ka ng sitwasyon, bulihin mo ang sitwasyon. Asaran pala tayo Sige. Tinatakot mo ko pinalulungkot mo ko Sige, bibili akong carpet. Punta ka sa tindahan, bumili ka sa, ano ang pangalan ng mga store ng bilihan ng mga accessories? Blade. Punta ka sa Blade. Meron ba sa SM? Meron, punta ka sa Blade. Punta ka doon. Sir, ano pong inyo? Wala pa nga. Hindi. Ano po inyo? Gusto ko nung yung pang carpet. At nang pagka nagtag-ulan ay hindi magdudumi yung yung sasakyan ko. Ano pong sasakyan ninyo? Hindi, ikaw na mismo naglalaglag sa iyong faith Fortuner. Ano pong model? Model? Yung latest. At binili mo na yung latest na carpet ng di meron ka na, dala-dala mo ngayon pag uuwi ka na, sasakay ka sa jeep.
Tapos bit-bit mo yung carpet mo, no? At tinatawanan ka ng mga nakakakita. Iyan na naman, ang pagsubok, ang demonyo, inulungkot ka na naman, pinalulungkot ka na naman, ninanakaw na naman ang joy mo, at sinasabi mo, ay, hindi ako malulungkot, tumawa ka! Malapit na ang sasakyan ko! Ang demonyo ay nagtataka na sa iyo. Malala ring natapatan ko. Dinidiscourage ko, lalong nananampalataya eh. O ito na, pagbuklat mo ngayon ng brochure, nagtaas pa ang Fortuner. Sabi ko, ano naman yan, nalulungkot na naman ako. Anong gagawin mo ngayon? Bumili kang payong! Payong! Para, pagka nagtatagulan, pagbaba mo ng sasakyan, may payong ka, hindi ka mababasa. Are you there? At to make the long story short, pag talagang malala ay talagang gusto mong ipakita ang pananampalataya mo, magpagawa ka na ng grahe. Pastor, aanhin ko naman yung grahe. Nananampalataya ka, magkakasasakyan ka. Ang tanong ko, nananampalataya ka bang magkakasasakyan ka? O, di lalagyan mo na sasakyan yung grahe. At di habang wala pa mag-outreach tayo doon. Pwede? Kayo tinuturuan ko Hanggat ako ang pastor dito, ako masusunaw. Biro lang po yun, ha. Anyway, arihong mga naririnig, kilala na ho ako. Yung mga nasa live, nakikilala nyo na po ako. Ano may mabiro lang. Okay. So, level up your faith. Tingnan ninyo, ha. Merong isang story sa Bible, mapalapit na po ako matapos. Mark 9:20. Ari po kasing bata ay dinideliverance ng mga disciples, hindi nila ma-deliverance. Dinala nila kay Jesus. Sabi ni Jesus, kayo'y mga wala kayong pananampalataya. Ha? Pero hindi doon ako magpo-focus dito. Basahin natin, 1, 2, 3, basa. Dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Naalala ko yung kay Brother Ray, nung kami nag-uusap, biglang nagre-react. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa po nung maliit siya, tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, ano ang tanong ng lalaki kay Jesus? Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Ay, iba ang dating kay Jesus nung kung may magagawa kayo. Mark 9:23. Kung may magagawa ako? Tanong ni Jesus. Ako, tinatanong mo kung may magagawa ako? Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Yun ang sagot ni Jesus. Dito ako na-intriga sa sagot ng ama. Sabi ng ama, on verse 24, agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Ako, naniniwala na kayo ay naniniwala din sa kung anumang pinananampalatayaan ninyo. Pero ito ang sitwasyon. Habang nananampalataya ka, habang nagtitiwala ka kay Lord, ano ang prayer ni Paul? That the Lord will fill you with joy and peace. Kasi alam ni Lord yun ang kailangan mo while waiting. Alam ni Lord yun ang kailangan mo while trusting Him and His timing. Kaya ano naman ang kailangan ding ma-workout natin? Madagdagan ang pananampalataya. I-level up mo. Umakto ka ng mga aktong nagpapakita at nagpapatibay ng pananampalataya mo. Sino rito nananampalatayang siya yayaman? Sinong naniniwala rito na pagpapalain ka ni Lord ng siksik, liglig at nag-uumapaw ngayong taong 2025? Level up your faith.
Aktuhan mo ang pinananampalatayaan mo. Nung nakita po ng mga disipulo si Jesus na naglalakad sa tubig, sila'y mga natakot. At nung sinabi ni Jesus, ako ito, may isa na nag-level up ng kanyang faith. Hello? May isa na nag-level up ng kanyang faith, and that's Peter. Sabi ni Peter, kung kayo po talaga yan, paparyanin niyo po ako sa tubig. At ano sabi ni Jesus? Halika. And you know what happened? Si Pedro po nakalakad sa ibabaw ng tubig. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng pagsubok, yung karamihan natatakot na, bumabagsak na ang faith habang tumataas ang level ng pagsubok. But look at Peter, si Peter, itinaas din niya ang faith niya. May sasabihin ako sa inyo, kapag binabagyo ka na ng problema, lalo kang lumakad sa tubig. Kapag lumataas na ang level ng pagsubok ng problema ng pinagdadaanan mo, itaas mo lalo ang pananampalataya mo. Walk on waters. Lakad sa ibabaw ng tubig. Do the impossible. At doon kayo magtatagpo ng Diyos. Doon kayo magtatagpo ng Diyos. Kaya kapag may pinananampalatayaan ka, aktuhan mo ang pinananampalatayaan mo. Sino rito ang isa sa problema niya ay yung kanyang pagpapala, dumadating, umaalis din agad. Yung sweldo mo parang nag-high lang sa'yo. Yung sabi ng sweldo sa'yo, parang title ng isang sine, Hello. Hello, love. Goodbye. Nag-high lang sa iyo si sweldo, tas umalis na rin. Sino rito gusto mo manatili naman ng mga pinaghihirapan mo? Ito ang pangako ng first fruit. Ito ang pangako ng first fruit. Ang sabi po sa Ezekiel 44:30, the best of all the first fruit and of all your special gifts will be given to the priests. You are to give them the first portion so that a blessing may rest on your household. Sa ibang version, will stay. May rest, will stay, mananatili. Sabi mo nga, mananatili. Gusto mong manatili ang pagpapala sa iyo? Then, level up your faith. Kung di ka pa nakakapag first fruit, do it. And see the unstoppable move of God in your life. Tatapusin ko po ito sa isang testimony. Ito po ay testimony ng mag-asawa ni Fitz at ni Gloofy. Hiningi ko po ang permiso ni Fitz na ito ay may share ko sa inyo ngayon. We all know na sila'y bagong kasal. At alam niyo po, noong sila'y preparing, nananampalataya, naghahanda para sa kanilang wedding, they're praying, Lord, we're praying for more blessings, for more opportunities. Siyempre, nag-iipon sila dahil pakakainin nila tayo. Yun talaga yun. Di ito na po. Praise God, nagka-work po si Fitz. Pero may disclaimer na yung kanyang client. Sabi ng kanyang client, ito'y hindi pangmatagalan. Mabilisan lang itong anong to dahil nagsisimula pa lang yung business. So to make the long story short, our God is so good dahil kahit nasabi sa kanilang mabilis lamang yung magiging contract nila with that client, hanggang nakatapos ng kasal, tama? Client pa rin nila Kaya nagtuloy-tuloy yung blessing. And they're so happy with that. Ito na po. After the wedding, they're so happy. Client pa rin nila yon. Hanggang nagsabi na po yung kliyente nila na hanggang January 31 na lang daw. Sabihin mo nga, mawawalan ng trabaho si Fitz. Bagong kasal. Hindi ko na pinasasabi yon.
Mawawalan po ng trabaho si Fitz, bagong kasal. At imagine ninyo kung anong tumatakbo sa isip ng batang iyan at that time. Paano ganito? Paano gagawin ko? Oo nga, blessed naman si Globes, kaya lang syempre, ako lalaki, time mo na. Ano na lang sasabihin ng aking mga in-laws? Alam nyo, minsan yung mga in-laws, minsan outlaws. Kaya, you are blessed kapag ang in-laws mo ay blessing, hindi outlaws. Eh dito na, nako. Natapos na ang taon. Tapos pumasok ang January. Nako, ano na yan? First fruit season na yan. First fruit season na. Sabi ni Fitz, paano gagawin ko din eh? Gusto kong parangalan ng Diyos ng aking unang bunga. Pero alam ko na pag pinarangalan ko ang Diyos ng aking unang bunga, ang magiging bunga naman ito ay huling sweldo ko. Kasi hanggang January 31 na lang, huling sweldo na. Pero alam niyo po, sa kapurihan ng Diyos at sa biyaya ng Diyos, this couple still honored the Lord with their first fruit. Kahit huling sweldo na yon do sa client na yon. And you know what happened? Ilang araw yon? After 3 days. Sabihin mo nga, 3 araw. Isa pa, 3 araw. Pamilyar sa akin yung 3 araw na yan eh. Nabalitaan ko, may namatay. Pagka 3 araw, nabuhay uli. Tatlong araw, may kumontak sa kanilang bagong client, a lot better than doon sa una nilang client na nagpaalam na, and a lot bigger na company compared doon sa nauna. And you know what? This client ay hindi short-term ang contract with them. Parang up to sawa na ata, no? Kayo na ang tanong ngayon, ano? Praise God. They receive a lot better na opportunity. Bakit? Ito ang nakita ko eh. The enemy tried na ang kanilang pinagkakakitaan hanap buhay ay mawala. Pero dahil this couple level up their faith amidst of their situation, the Lord, let their blessing stay. The opportunity, the trabaho, stayed. Nanatili. Hindi umalis, hindi nawala. At blessed na blessed po lalo yung couple na yan. And by the way, sa biyaya ni Lord, they're expecting another member of the family. Yee-hee! Congratulations! Super blessed. Super blessed. Level up your faith, church. Ano man ang pinagdadaanan mo, increase. Dagdagan mo ang mga akto ng pananampalataya. Dagdagan mo ang mga kilos na nagpapakita na naniniwala at nananampalataya ka. Pastor, you don't know my situation. I don't know your situation, but take heart. Take heart. Bakit? Jesus overcome the world. May I invite everyone to stand up, please. It doesn't matter kung anong nakikita mo ngayon. It doesn't matter kung anong nararamdaman mo ngayon. Bakit? Naniniwala ako na kung may nararanasan kang di magandang sitwasyon ngayon, kasabay niyan, may ginagawa namang maganda ang Diyos. Again, naniniwala ako anuman ang pinagdaraanan mong sitwasyon ngayon. Naniniwala akong kasabay niyan may ginagawang maganda si Lord. Pinagaganda lang yan testimony mo. At mamaya pa, yung nangyayari sa sitwasyon mo at yung ginagawa ni Lord para sa iyo ay magpapanagpuyan. Magpapanagpuyan at makikita mo na lang, marirealize mo na lang. Kaya pala inalis yung client na yon kina Fitz kasi bibigyan sila ng mas maganda. Huwag kang mag-rely sa iyong nakikita.
Huwag kang mag-rely sa iyong naririnig. Huwag kang mag-rely sa iyong nararamdaman. For the truth is, the Lord overcome this world. Kaya kahit di mo nakikita, level up your faith. Manampalataya ka pa rin. Kahit di mo nararamdaman, kahit hindi mo makita at hindi na umaayon sa iyong inaasahan na nangyayari. Take heart. Take heart. God is working. God is working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Minsan pa, come on, declare it with faith. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop, Lord. May ginagawa ka. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Wait, God. God is able. That is nothing. My God, that is who you are. You are. Wait, God. God is able. That is nothing. My God, that is who you are. 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 Come on, declare. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Yung sitwasyon ng pamilya mo, come on, sabihin mo. Sabihin mo sa sitwasyon ng pamilya mo. Even when I don't see it, you're working. Woo! You never stop! You never stop, Lord! Yung karamdaman, sa karamdaman mo, sabihin mo, even when I don't feel it, you're working, Lord. Never stop, you never stop working. Ano yung sitwasyon mo? Sabihin mo, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. Come on, come on, with all your heart, you say, even when you never stop. You never stop working. Come on, stop. You never stop working. Anong pinagsiwalaan mo? Yes, Lord.
ko hanggang ngayon. The enemy is trying to overwhelm you with your situation. Alam na alam ko yan dahil nakikita niya na may pananampalatayang tumataas. May pananampalatayang nagle-level up, and the enemy is trying to level up then the problem. The enemy is trying to level up then yung hirap na sitwasyon. But you know, this is what I'm seeing. Ito ang nakikita ko. Ang pagsubok na allowable, may limit yan. Like what happened to Job, sabi ni Satanas, Lord, susubukin ko si Job. Ano sabi ng Lord? Sige, pero hanggang ganito lang ha. Huwag mong papatayin, hanggang dito lang. May limitation, may allowance lang, hanggang doon lang. Alam nyo kung ano nangyayari ngayon? As you level up your faith, church, itinataas din ng kaaway ang kanyang mga ginagawa to test your faith. At ito ang nakikita ko. Kapag humihirap na ang sitwasyon, ibinibigay na ng kaaway. Ibig sabihin, kaya humihirap ang sitwasyon, ibinibigay na ng kaaway yung pinakamatinding kaya niyang gawin. Yung hanggang sagad, yung inalaw sa kanya. Kaya humihirap na ang sitwasyon. Kasi nauubusan na si Satanas ng allowable na testing sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, pag humihirap ang sitwasyon, patapos na. Patapos na. Kaya kapatid, hold your peace. Hold your peace. Hold your peace kasi patapos na. Even when I can see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. No, stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. You never stop. Even when I can see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. This is what the Lord God wants to know, wants you to hear. The Lord will fight for you. The Lord will fight for you. The battle is not yours, it's God's. And the God who will fight your battle, overcome this world. All you need to do is to hold your peace at masdan mo ang katagumpayan na igagawad ng Diyos sa iyo. Ngayon, as Jesus taught us the prayer, give us today. Give us today. Come on. Give us today. Ano man ang inihiling mo, ano man ang pinagkirto mong mapagtagumpayan, tell it to God now. Give us today. Today. Now. Come on. Level up your faith. Level up your faith. God is working. God is moving on our midst today. May ginagawa siya sa sitwasyon mo ngayon. May inaayos siyang relasyon. May inaayos siyang financial situation. May pinagagaling siyang karamdaman ngayon. Wow! He is working. He is working. Hallelujah. Abba Father, in the name of our Lord Jesus, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa dakilang bagay na ginawa at ipinaranas niyo po sa amin ngayong araw na ito. Truly, Lord, you are the way maker, the miracle working God. Kaya hindi kami
mananatiling nakatingin sa aming nakikita at sa aming nararamdaman. For we believe that even though we can't see it, even though we can't feel it, you are working. And greater is you who is in us than him who is in this world. Thank you, Lord, for reminding us that the battle is not ours, it's yours. That you will fight for us and you are the one who have overcome this world. Thank you for reminding us that all we need to do is to hold our peace. Kami po ay magkaroon ng kapayapaan knowing that you are with us. And the God who's with us loves us. Thank you, Lord. Give us the grace na anuman ang aming pagdaanan sa buhay na ito. Yes, you said it. In this world, we will have troubles. But Lord, give us the grace to take heart, to trust in you, to believe na may ginagawa po kayo sa amin. Thank you so much, Father. To you alone all the glory. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Hindi po, makakaupo na